Muli, isang pagpalang gabi po sa inyong lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapitong simbang gabi. Ang silayo na po ang lahat at sabay ng koro para sa kanilang pagpungkat ng araw. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin. Mga minamahal kong kapatid, tayo ay nasa ikapitong araw ng ating simbang gabi, na kung saan tayo ay binibigyan muli ng halimbawa ng ating mahal na Birheng Maria na umawit ng Magnificat upang sa ganoon ay magpuri at magpasalamat sa Diyos sa biyaya. Sa pasimula ng pagdiriwang, ating pagsisiya ng ating mga nagawang mga pagkukulang, ihingi ito ng kapatawaran sa ating Diyos upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y nanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinupuyo
makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan nasadla. Ipagkaloob mo ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao ng may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos namin ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ng lahat at ating pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang toro 3 taon, 36 na litrong harina at isang piksel na alak. Nang may hulog ng baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kita, wagas
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Hinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya
ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinanganak niya ang mga palalo, ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po. Sabihin mo nga sa katabi mo, ilang araw na lang, Pasko na. Nakakapitong araw na po tayo ng ating simbang gabi. At kaya nga mga minamahal na kapatid, sa mga huling araw na ito ng ating mga simbang gabi, inaanyayahan tayo ng inang simbahan na hindi lamang magkaroon ng kagalakan sa ating kalooban, kundi patuloy tayo magnilay sa ginawa ng Diyos ng pagpapadala niya sa kanyang anak na si Jesus. Sapagkat alam natin, napakadaling ipagdiwang ang Pasko ng panlabas lamang. Dumalo tayo sa handaan, magkaroon ng mga exchange gift, magbibigayan ng regalo, magbahagi ng pagkain. Ngunit minsan, nakakalimutan natin pagnilayan ang tunay na kahulugan na ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya nga, ang Diyos mismo ay pumarito sa piling natin. Nagkatawang tao siya. Pumasok siya sa daigdig hindi bilang makapangyarihang hari, kundi bilang isang sanggol sa sabsaban. At ito'y isang napakalaking biyaya para sa atin. Napakadakilang ginawa ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ang mga pagbasa po natin ngayon ay nagpapakilala sa atin ng tinig ng 2 babae, sina Hana at si Maria, na tumutulong sa ating makita kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin, sa mundong ating ginagalawan, at kung paano umaalingaw-ngaw sa ritmo ng buhay. Itinataas ng Diyos ang mga mabababa, ang mga aba, at ibinababa ang mga mapagmataas. Ang katotohanan ito ay nagdadala sa atin sa isang larawang napakalapit sa karanasan natin mga tao. Sabi nga, ang buhay parang mundo, bilog, parang gulong. Sabi nga ni Eva Eugenio, di ba? Gulong ng pala, ang buhay ay gulong ng pala. Hindi na alam ng mga kabataan na. Yung mga umingiti, alam nila, medyo hindi na mga bata yan. Yung mga gulong ng pala. Minsan, nasa itaas tayo, matagumpay, iginagalang, tinitingala, masaya tayo. Diba? Subalit minsan, dahil ito'y gulong, nung minsan tayo nasa ilalim. Nahihirapan, hindi napapansin, tinatanggihan, natatakot, at nandun tayo sa malungkot na bahagi ng buhay natin. Ngunit kahit saan man tayo naroroon, nasa taas, nasa baba, nananatiling tapat ang Diyos. Nananatili siya sa atin
kasama natin siya, kaya nga sabi sa Ebanghelyo, kagabi, di ba? Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Sa ating unang pagbasa, nagagalak si Hana dahil sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin sa pamamagitan ng pagkakaloob ng anak. Matagal siyang nagdasal. Kung kaya nga matagal din siyang nasa ibaba. May dalang lungkot, may dalang kahihiyan dahil ang pagkawala ng anak noong panahon na iyon ay isang malaking kahihiyan, isang kasalanan. Ngunit nagtiwala siya sa Diyos. At sa tamang panahon, itinaas siya ng Diyos. Kaya nga ang kanyang awit ay nagbibigay tinig sa mahiwagang katotohanan ito. Itinataas ng Panginoon ang mga dukha mula sa alabok at ibinabangon ang mga aba mula sa abo. At sa ating Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, umaawit din si Maria ng sarili niyang papuri, ang Magnificat. Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Ngunit kung papansinin po natin mabuti, pinupuri ni Maria ang Diyos hindi dahil malakas siya, kundi dahil batid niya siya'y isang aba, maliit sa harap ng Diyos. Alam niyang siya'y mahirap lamang. Alam niyang siya'y lubusang umaasa sa Diyos. At sa kababaang loob na ito, naging ina siya ng tagapagligtas. Parehong ipinapahayag ni Hana at ni Maria ang katotohanan. Ang mga mapagmataas ay ibabagsak, ang mapagpakumbaba ay itataas, ang walang-wala ay pupulungin, ang mga nagugutom ay bubusugin, ang nakalimutan ay aalalahanin. Ganito, mga kapatid, kumilos ang Diyos. Kapag ang buhay ay inaangat tayo, dapat tayong maglakad ng mayroong kababaang loob. Kapag ang buhay naman natin, tayo nasa baba at nahihirapan, dapat tayong kumapit sa pag-asa sa ating Panginoon, sapagkat walang nananatiling pareho magpakailanman. Nagbabago ang lahat. Nagbabago ang trabaho. Pwedeng meron kang trabaho ngayon, bukas wala. Nagiging iba ang mga kaibigan natin. Kaibigan mo ngayon, kaaway mo sa susunod. Tumataas at bumababa ang kabuhayan ng merong mga negosyo. Gumaganda at lumalala ang kalusugan natin. Alam natin, habang tumatagal, yung kalusugan natin, kumisan, tayo ay nahihirapan. Kaya nga, umiikot ang buhay tulad ng pag-ikot ng mundo, tulad ng pag-ikot ng isang mundo. Ngunit, mataas man o mababa ang ating kalagayan, nananatiling matatag ang Diyos sa paghawak sa atin. Hindi nagbabago ang kanyang awa, hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig, nananatili ang kanyang pangako sa atin. Kung kaya nga, kung ang buhay ay parang mundong bilog, katulad ng gulong, ang Diyos ay parang isang krus. Hindi gumagalaw, matatag, tapat sa gitna ng lahat. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, marami sa atin ngayon, marahil sa mga simbang gabing ito, dumarating sa pagdiriwang, nananalangin, nangangailangan sa ating Panginoon. Ang ilan dumadating na puno ng pasasalamat sa Diyos, na para bang nasa tuktok ng kanyang buhay. Ang ilan dumadating naman na may pasan-pasan sa buhay, napakaraming problema.
sa ilalim. Ngunit, sabi nga, mataas man o nasa baba tayo, may ihahanda ang Diyos na kagandahan para sa iyong buhay. Si Maria, isang simpleng babae mula sa Nazaret. Si Hana ay isang babae nagdusa at lumuluha. Ngunit kapwa sila itinaas ng Diyos. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, kung nananatili tayo mapagpakumbaba, tapat at bukas sa ating Diyos, gagawin niya sa atin, ibibigay niya sa atin kung ano ang kailangan natin. Mga kapatid, habang papalapit tayo sa Pasko, huwag tayong matakot sa pag-ikot ng buhay. Huwag tayong panghinaan kapag mababa ang ating nararamdaman o maging nasa taas tayo. Sa halip, tulad ni Maria, nawa ang ating kaluluwa ay magpuri sa kadakilaan ng Panginoon. Tulad ni Hana, naway magtiwala tayo sa Diyos sa lahat ng bagay, sapagkat mataas man o mababa, hinuhubog tayo ng Diyos para sa pagpapala niya. Isusulat niya sa isang kwento na higit sa anumang kaya natin isipin. Ipaghahanda niya ang ating mga puso para kay Jesus. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, naway ang ating puso tulad ng puso ni Maria maging mapagpakumbaba. Naway ang ating espiritu tulad ni Hana ay maging mapagpasalamat. At naway ang ating buong buhay ay magpuri sa kadakilaan ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, dumulog tayo ngayon sa ating Diyos Ama, siyang humubog sa atin mula sa alabok, upang tayo kanyang iligtas sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng kanyang anak. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, iligtas mo kami, O Diyos, upang kami makapaghanda sa pagdating ng iyong anak, sa diwa ng pagbabalik loob at pag-ibig. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng lingkod bayan, gawin mo silang laluyan, Panginoon, ng iyong pagliligtas. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa aming natitipon ngayon, halina't papangyarihin mo ang iyong kalooban sa aming diwa't kamalayan, upang ang aming buhay ay maging pagtalima sa iyong panawagang pag-ibig at kabanalan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa mga mahal naming namayapa, halina't iligtas silang umaasang makapiling ka magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan, ganun din ang lahat ng mga may intensyon sa mga simbang gabi na ito. Halina't iligtas ang iyong bayan, O Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, siyang hari ng lahat ng mga bansa at patung-saligan ng iyong simbahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya na ang aming Panginoon at Manunubos. Amen. Magsimpo na po ang lahat. O
natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayong inihahati namin ang mga alay sa iyong dambana, upang sa pagdiriwang namin ito, kami ay dalisayin ng pagpapala mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusuko mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawing ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si
muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa at ni Paulo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumayo na po. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kabulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod na po. Mga minamahal na kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo inanyayahan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa darating naming tagapagligtas ng may gawang karapat-dapat para maiharap sa ikapagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiunan po ang lahat. Mga announcement po sa ating parokya. Ang mga pari po, please will be available for confession until December 23. Confession hours will be 5:45 a.m. hanggang 11:30 a.m. Sa gabi naman po, 5 p.m. hanggang 9:30 p.m. The Christmas and New Year Mass timing ay nakapost po sa ating website at saka dyan po sa ating bulletin sa labas. Oras po ng mga misa simula para sa Vigil Mass sa Wednesday 24, 5:30 po magsisimula, English 2 at saka 7, at saka ang 10:15 and 12 midnight po ang mga English Masses. Sa 25 po, ang ating pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali sa Parish Hall. Ang English Masses po natin ay 5:45, 7, 8:15, 9:30, at saka 5:30 p.m. and 7 p.m. yung mga English Masses. Birthday and wedding anniversary Thanksgiving Mass sa darating na December 30, 7:45 p.m. All faithful are reminded that during Christmas and New Year Masses, the existing baby's room next to the altar will be reserved for elderly and the people with special needs. Assisi Chapel will be reserved for parents with infants. Jubilee year under the title Pilgrims of Hope, which commenced in December 2024, will be concluded with closing ceremony at our parish on Friday, 26th of December, with a Holy Mass at 7 p.m. The closing ceremony with the Holy Mass will be celebrated by His Excellency Bishop Paulo at the Pilgrim Center, St. Anthony of Padua Church, Rasarcaima, on Saturday, 27th of December at 6:30 p.m. And the solemn closing celebration at St. Joseph Cathedral, Abu Dhabi on Sunday, 28th of December at 6 p.m. So closing po ng Pilgrims of Hope natin, ng Year of Pilgrims of Hope. As per the instruction by the concerned government authorities, there shall be no gathering in the church premises after 10 p.m. Furthermore, all faithful are strictly advised not to gather in groups outside the church gate after 10 p.m. And you are also requested to disperse soon after the service. Yan, ilang minutes na lang. So kindly be aware that the CCTV cameras of all the churches are being monitored by the Sergeant Police Headquarters since December 15, 2025. At magkakaroon din po tayo ng night vigil organized by all prayer groups of our parish sa January 3, 2026. At yung iba pong mga announcements, marami rin po tayo announcements, pwede rin po makita sa ating FB page ng Filipino Community. So sana po ay bisitahin po natin doon. Nais ko lang pong ipaalala ngayon, dahil ay medyo late na nang nagsimula. No? Pasensya na po, tayo siksikan talaga, no? Dahil hindi po natin nagamit ang hall. So tayo po ay sisiksikan sa mga classrooms. Talagang napakarami po natin. Sana po panatilihin pa rin natin malinis, no, yung ating paligid bago tayo po umalis. Huwag natin iwanan kung meron tayong mga kalat. At muli po, maraming salamat sa pagtitiyaga, sa pagpunta at sa pagsimba natin sa mga simbang gabi ito at sa pag-aalay. Lahat po naman nag-offer. No? Alam ko, hindi na makakapaglakad dito sa harapan. Hindi na matatapos. So maraming salamat po. Marami po tayo mga matutulungan sa inyong mga ibibigay. So sana po ay huwag po tayo magsawa. At ganoon din po, panghuli, magkakaroon po tayo ng Noche Buena package raffle para sa senior citizens at PWD. No? So, pwede po silang mag-register sa FB page po. Yan, sa
Muli po, maraming salamat sa lahat ng mga nag-serve sa gabi ito at sa lahat ng alay at sa lahat ng mga may nagka-intensyon sa mga misang ito ng simbang gabi. Sa lahat ng mga nag-sponsors. Maraming salamat. Tumayo na po ang lahat. Sumenyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo, taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.